Ang businessman at ang nurse. Sa magulong lungsod ng Maynila, isang lalaking kilala bilang si Gary Cruz, isang negosyanteng kilala sa kanyang kawalan ng puso at mapanlinlang na paraan sa negosyo, ay naglalakad sa gitna ng mga gusali ng kanyang kumpanya. Si Gary ay kilala sa kanyang pagiging seryoso, istrikto at sa kanyang kakayahan na makamit ang anumang naisin niya. Isang gabi, habang papunta si Gary sa isang mahalagang pulong, ang kanyang sasakyan ay naaksidente. Ang kanyang mundo ay biglang nagdilim at siya ay napadpad sa ospital na may malalang pinsala. Sa emergency room, ang kondisyon ni Mr. Cruz ay malubha. Napunta siya sa coma at kailangan natin siyang bantayan ng maigi, sabi ng doktor sa mga kasama ni Gary. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang at mapangahas, hindi may kakaila ang kanyang kabiguan at kahinaan sa harap ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang buhay ni Gary Cruz ay nagbago ng bigla. Nang mawalan siya ng malay at lumubog sa kanyang coma, ang tanong na nag-iwan sa lahat ay kung makakabangon pa ba siya at kung anong pagbabago ang magaganap sa kanyang pagkatao habang siya ay nasa ospital. Sa loob ng ospital, habang si Gary ay nasa coma, ang mundo niya ay naglaho sa kadiliman. Ang mga kahigpitan at pagiging walang pakundangan sa iba ay tila lumabo sa kanyang isipan, at sa halip ay lumutang ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang bawat yugto ng kanyang buhay ay tila nag-flashback sa kanyang isipan, nagpapakita ng mga pagkakataon kung saan siya ay nagtagumpay at sumablay. Sa bawat sandali ng kanyang pagkakaroon ng konsiyensya, tila ba ang kanyang damdamin ay nagbabago. Ang dating matinding determinasyon at kasakiman ay unti-unting napapalitan ng pangungulila at pagnanasa na magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga araw, habang patuloy siyang nakakonfine, hindi niya namalaya na ang mga pangyayari sa paligid niya ay nagpapakita ng simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Ang tanong na umiikot sa kanyang isipan ay kung ano ang kanyang gagawin kapag siya ay magising, at kung paano niya gagamitin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Sa loob ng ospital, habang si Gary ay nakakonfine sa kanyang coma, ang kanyang mga kasama ay nag-aalala at nag-aabang ng anumang pagbabago sa kanyang kalagayan. Kamusta na kaya si Sir Gary? Sana gumaling na siya agad, sabi ni Eric, ang kanyang matapat na driver, habang naglalakad sa labas ng silid ng ICU. Nakakabahala talaga ang kanyang kalagayan. Sana ay magising na siya at makabalik sa dati, sagot ni Julia, ang nurse na nag-aalaga sa kanya, na puno ng pangamba sa boses. Sa kabilang banda, sa kanyang mundo ng coma, tila ba mayroong isang boses na umiikot sa kanyang isipan. Gary, ngayon ang tamang panahon para magbago. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa yaman at kapangyarihan, ang tila bang hinaing ng boses na iyon. Subalit kahit anong pilit ni Gary, tila ba siya ay nakagapo sa kanyang sariling mundo ng pagkakaroon ng malay. Sa bawat sandali ng kanyang pagkakaroon ng konsiyensya, tila ba ang kanyang damdamin ay nagbabago. Ang dating matinding determinasyon at kasakiman ay unti-unting napapalitan ng pangungulila at pagnanasa na magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, sa mundong labas ng kanyang kamalayan, ang mga pangyayari ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang kumpanya ay patuloy sa pagtakbo, ngunit may mga pagbabagong nagaganap sa pamamahala nito. Ang mga empleyado ay nagkakaisa at nagtutulungan upang panatilihin ang negosyo sa tamang landas. Kailangan natin ipagpatuloy ang mga proyekto ni Sir Gary para sa ikabubuti ng kumpanya, sabi ni MS Rodriguez, ang kanyang pinuno sa kumpanya, habang nagpaplano sila ng mga hakbang na dapat gawin. Tama ka. Kailangan natin maging matatag at magsikap habang wala pa siya, tugon ni Juan, ang isa sa mga pinuno ng kumpanya, na puno ng determinasyon na ipagpatuloy ang nasimula ni Gary. Sa loob ng ICU, ang mga monitor ay patuloy na nagpapakita ng mga senyales ng buhay ni Gary, samantalang sa kanyang kaisipan, tila ba may isang boses na patuloy na humihimok sa kanya na magbago at magbalik loob sa tamang landas. Sa bawat sandali ng kanyang pagkakaroon ng konsiyensya, tila ba ang kanyang damdamin ay nagbabago. Ang dating matinding determinasyon at kasakiman ay unti-unting napapalitan ng pangungulila at pagnanasa na magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Subalit sa huli, ang kapalaran ni Gary ay nakasalalay sa kanyang sariling desisyon kapag siya ay magising sa kanyang coma. Sa loob ng ICU, habang si Gary ay patuloy na nakakonfine, si Julia, ang masipag na nurse, ay nagbibigay ng buong puso at pag-aalaga sa kanya. Julia, salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Sir Gary. Alam kong mas mahirap para sa iyo ang pag-aalaga sa kanya sa sitwasyon niya ngayon, sabi ni Eric, na puno ng pasasalamat sa kanyang boses. Wala yun, Eric. Karapatan niyang magkaroon ng mabilis na paggaling. Ginagawa ko lang ang lahat ng makakaya ko para sa kanya, sagot ni Julia, na puno ng determinasyon. Sa bawat araw na lumilipas, si Julia ay patuloy na nagmamasid sa mga vital signs ni Gary at nagtutulak ng mga pangangailangang medikal para sa kanyang mabilis na paggaling. Sir Gary, sana magising ka na. Alam kong malalampasan mo ito, bulong ni Julia habang taimtim na hawak ang kamay ni Gary. Sa loob ng silid, ang pangungulila para kay Gary ay patuloy na lumalim sa puso ni Julia.
Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang determinasyon na mag-alaga at maglingkod sa kanyang pasyente ay patuloy na umaarangkada. Sa loob ng ICU, ang mga pag-aalaga ni Julia kay Gary ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga kaibigan at pamilya nito. Julia, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Gary. Alam kong masipag kang nurse at mahal mo talaga ang trabaho mo, sabi ni Tita Linda, ang ina ni Gary, na puno ng pasasalamat sa kanyang boses. Oo nga, Julia. Hindi namin lubos na masusuklian ang iyong kabutihan. Sana ay magpatuloy ka sa pag-aalaga sa kanya, dagdag ni Eric, na puno rin ng pasasalamat. Hindi po problema yon, Tita Linda at Eric. Ginagawa ko lang ang lahat para sa mabilis na paggaling ni Sir Gary, sagot ni Julia, na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Samantala, sa isang sulok ng ICU, ang boses ng mga doktor ay nagsasalita habang tinitingnan ang mga monitor ni Gary. Ang kondisyon ni Mr. Cruz ay patuloy na nagiging stable. Kailangan lang bantayan ang kanyang mga vital signs, sabi ng isa sa mga doktor. Sa loob ng silid ng ICU, ang pag-aalaga ni Julia ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa pagtulong at pagmamahal sa kapwa-tao. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong na ng kanyang isipan ay kung kailan babangon si Gary mula sa kanyang coma at kung paano magbabago ang takbo ng kanilang mga buhay pagkatapos. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagtutulungan at nagtitiwala ang mga kaibigan at pamilya ni Gary sa paggaling ng kanilang mahal sa buhay. Julia, sigurado akong gagaling si Gary dahil sa pag-aalaga mo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa kanya, sabi ni Tita Linda, na puno ng pasasalamat sa kanyang boses. Tama yan, Tita Linda. Tiwala lang tayo at dasal lang ng dasal para sa mabilis na paggaling ni Gary, dagdag ni Eric, na puno rin ng pag-asa. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para sa kanya, sagot ni Julia, na puno ng determinasyon at pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, ang suporta at pagmamahal ng mga kaibigan at pamilya ni Gary ay nagbibigay ng lakas sa kanya at patuloy na nagpapalakas sa kanyang paglaban. Samantala, sa loob ng silid ng ICU, ang mga doktor ay patuloy na sinusubukan ng lahat ng kanilang makakaya upang maibalik sa normal ang kalagayan ni Gary. Ang kondisyon ni Mr. Cruz ay patuloy na nag-i-improve. Tilang gumaganda ang kanyang vital signs, sabi ng isa sa mga doktor, na puno ng pag-asa. Sana ay magpatuloy ang ganitong pagpapabuti ng kalagayan ni Gary. Hindi ko na talaga kaya na makita siyang ganyan, sabi naman ni Tita Linda, na puno ng emosyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pag-aalaga ni Julia, kasama ng suporta ng kanyang mga mahal sa buhay, ay naglalarawan ng pag-asa at determinasyon para sa paggaling ni Gary. Subalit sa huli, ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa kanyang sariling desisyon at sa kamay ng Diyos. Matapos ang ilang linggong paglalakbay sa madilim na mundong ng coma, biglaang bumukas ang mga mata ni Gary sa loob ng silid ng ICU. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang maliwanag na ilaw ng kwarto, ang mga monitor na nagpapakita ng kanyang vital signs, at si Julia, ang masipag na nurse na nag-aalaga sa kanya. Naghahanap ka ba ng tubig o kaya ng iba pang kailangan mo, Sir Gary? Tanong ni Julia nang makita niya na nagising na ang pasyente. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Gusto ko nang lumabas, sabi ni Gary, na puno ng kahit. Teka muna, Sir Gary. Ayon sa mga doktor, kailangan mo pang manatili dito sa ospital para masigurong magiging maayos ka na, paliwanag ni Julia, na may halong pangunawa. Hindi ko kailangan ng pangunawa mo. Kailangan ko ngayon ng kalayaan, sigaw ni Gary, na puno ng pagkadismaya. Sa kabila ng pagiging masungit ni Gary, patuloy na nagbibigay si Julia ng maayos na pag-aalaga sa kanya. Subalit sa puso ni Gary, ang kanyang pagkabigo at pagkakasakit ay nagdudulot ng pait at galit. Sa labas ng silid ng ICU, ang mga kaibigan at pamilya ni Gary ay nag-aalala sa kanyang kalagayan at nagdarasal para sa kanyang agarang paggaling. Ano kaya ang mangyayari kay Sir Gary? Sana ay magbago ang kanyang pag-iisip at magpasya na manatili sa ospital para sa kanyang kapakanan, sabi ni Eric, na puno ng pag-aalala sa kanyang boss. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pag-aalaga ni Julia kay Gary ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo, subalit ang pagbabalik ng huli sa kanyang katotohanan ay nagdadala ng mga hamon at pagsubok. Sa kabilang banda, sa loob ng silid ng ICU, patuloy na nagtatrabaho si Julia upang tiyakin ang kagalingan ni Gary. Sir Gary, kailangan mo munang magpahinga at magpagaling bago ka lumabas ng ospital. Mahalaga ang iyong kalusugan, paalala ni Julia, na puno ng pag-aalala. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko nang makalabas dito. Hindi ko na alam ang nangyayari sa mga negosyo ko. Ayoko nang magtagal pa sa ospital, sigaw ni Gary, na puno ng pagsusungit. Sa kabila ng pagbabalik ni Gary sa kamalayan, tila ba ang kanyang pag-uugali ay hindi nagbago. Ang kanyang matinding determinasyon at kasakiman ay patuloy na nagiging hadlang sa mga payo at pangunawa ni Julia.
Sir Gary, alam kong gusto mong makalabas, pero kailangan mong pakinggan ang payo ng mga doktor at magpatuloy sa iyong pagpapagaling, sabi ni Julia, na may halong pasensya at pangunawa. Sa loob ng kanyang puso, ramdam ni Julia ang sakit at pagkabigo na nararamdaman ni Gary. Subalit patuloy pa rin siyang nagtatrabaho upang tiyakin ang kanyang kagalingan. Sa kabilang dako, ang mga kaibigan at pamilya ni Gary ay nag-aabang at nagdarasal para sa kanyang kapakanan. Sana ay magbago na ang isip ni Gary at tanggapin na niya ang pangangailangan niya para sa pahinga at pagpapagaling, sabi ni Eric, na puno ng pangunawa. Dasal lang tayo na magkaroon siya ng mabilis na pagbabago sa kanyang pananaw at muling maging maayos ang kanyang kalagayan, sabi naman ni Tita Linda, na puno rin ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, ang buong pangkat ay patuloy na nagtitiwala at nagdarasal para sa mabilis na paggaling at pagbabago ni Gary. Subalit sa huli, ang desisyon ay nasa kanya pa rin. Kahit na masungit pa rin si Gary, patuloy pa rin ang pag-aalaga ni Julia sa kanya sa loob ng ICU. Sa bawat araw na lumilipas, hindi nawawalan si Julia ng pag-asa na magbabago ang kanyang pasyente. Sir Gary, kailangan mong magpahinga at magpakatatag para sa iyong pagpapagaling. Hindi ito madaling laban, pero kailangan mo itong harapin, sabi ni Julia, na puno ng pagmamalasakit. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Julia. Kailangan ko lang ng katahimikan at kalayaan, reklamo ni Gary, na puno ng pagkasuklam sa kanyang boses. Sa kabila ng mga pangyayari, patuloy pa rin si Julia sa kanyang pag-aalaga, na may layunin na muling makita ang ngiti sa labi ni Gary. Isang araw, habang si Julia ay nagmamasid sa mga monitor ni Gary, dumating ang isa sa mga doktor upang magbigay ng update sa kalagayan ng pasyente. Ang kondisyon ni Mr. Cruz ay patuloy pa ring nagpapabahagi ng kakaibang pagbabago. Kailangan nating mag-ingat at patuloy na bantayan ang kanyang kalagayan, sabi ng doktor kay Julia. Paano po natin magagawa yon, doktor? Gusto na niyang umalis ng ospital at wala pa siyang kahit anong pagsang-ayon sa mga kailangan pang gawin, sagot ni Julia, na puno ng pangamba. Kailangan natin siyang kumbinsihin na magpatuloy sa kanyang pagpapagaling. Patuloy lang tayong magbigay ng suporta sa kanya, payo ng doktor kay Julia, na puno ng pangunawa. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok, patuloy na nagtitiwala si Julia sa pagbabagong mangyayari kay Gary. Ang pagmamahal at pangunawa niya ang siyang magtutulak sa kanya upang magpatuloy sa kanyang misyon na muling buhayin ang pag-asa at ngiti sa puso ng kanilang pasyente. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba unti-unti nang nawawala ang sanggit ni Gary at pinalitan ito ng pagpapahalaga at pagmamalasakit kay Julia. Sa bawat pag-aalaga at pagtitiyaga ni Julia, unti-unti ring nahuhulog ang loob ni Gary sa kanya. Julia, maraming salamat sa iyong pag-aalaga. Hindi ko inaasahan na may mag-aalaga sa akin ng ganito pa, Jose, sabi ni Gary, na puno ng pasasalamat sa kanyang tinig. Walang problema, Sir Gary. Ginagawa ko lang ang aking trabaho at gusto kong makita kayong gumaling, sagot ni Julia, na puno rin ng tuwa sa kanyang puso. Sa bawat ngiti at pag-aalaga ni Julia, unti-unti ring nabubuksan ang puso ni Gary sa pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malambing at maalalahanin si Gary sa kanyang pakikitungo kay Julia. Samantala, napapansin din ito ng mga kaibigan at pamilya ni Gary. Napakaswerte ni Gary at napakaswerte rin ni Julia sa kanilang samahan. Mukhang may nagbago sa kanya, no? Sabi ni Eric, na puno ng kasiyahan sa kanyang boses. Oo nga, tila ba unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Gary kay Julia. Sana magpatuloy ang kanilang magandang samahan, sagot ni Tita Linda, na puno rin ng pag-asa at kagalakan. Sa gitna ng mga pagbabago at pag-asa, patuloy na naglalaho ang pait at galit sa puso ni Gary, at unti-unti ring napapalitan ng pagmamahal at pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring nabubuo ang kanilang magandang samahan, na puno ng pagmamahalan at pag-aalaga. Isang araw, habang sila ay magkasama sa labas ng silid ng ICU, nagbukas si Gary kay Eric tungkol sa kanyang nararamdaman kay Julia. Eric, alam mo ba, unti-unti ko nang nagugustuhan si Julia, bulong ni Gary kay Eric, na puno ng kaba sa kanyang boses. Talaga, sir? Hindi ko akalaing magkakagusto ka kay Julia. Pero alam mo, sa tingin ko ay maganda yan. Maganda, mabait at maalagang tao si Julia, sagot ni Eric, na puno ng suporta sa kanyang boss. Nahihiya ako sa nararamdaman ko, Eric. Hindi ko alam kung paano siya haharapin at sasabihin ang aking nararamdaman, sabi ni Gary, na puno ng pangamba. Huwag kang mag-alala, Gary. Alam kong maayos mo yan. Ang importante, maging tapat ka sa iyong nararamdaman at handa kang magbigay ng pagmamahal, payo ni Eric, na puno ng pag-unawa. Sa gabing iyon, habang si Gary ay nagmumuni-muni sa kanyang nararamdaman, unti-unti niyang natanggap ang katotohanang may nararamdaman siya para kay Julia. Subalit sa kabila ng kanyang kaba at takot, patuloy siyang nanalig na maaari silang magkaroon ng magandang samahan. At sa huli, ang puso ni Gary ay patuloy na naglalakbay sa daan ng pag-ibig, na puno ng pag-asa at pangarap para sa kanilang dalawa.
Nang magaling na si Gary at handa nang umuwi, bigla siyang napapaisip na hindi pa niya gusto ang ideya na maghiwalay kay Julia. Eric, hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw ko pang umalis dito. Gusto ko pang manatili at laging makasama si Julia, saad ni Gary, na puno ng pag-aalinlangan. Alam mo, Sir Gary, mukhang may espesyal na nararamdaman ka na kay Julia. Baka gusto mo munang mag-isip bago ka magdesisyon, sabi ni Eric, na puno ng pangunawa. Gusto ko siyang makasama palagi, Eric. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin at sasabihin ang aking nararamdaman, sabi ni Gary, na puno ng kaba. Mahalaga ang maging tapat sa iyong nararamdaman, Gary. Kung gusto mo si Julia, siguraduhin mong iparating mo sa kanya, payo ni Eric, na puno ng suporta. Bago lumabas si Gary mula sa ospital, agad siyang naghanap ng pagkakataon upang makausap si Julia at ipahayag ang kanyang damdamin. Julia, mayroon akong mahalagang bagay na sasabihin sa'yo, sabi ni Gary, na puno ng kaba at sigasig. Ano yun, Sir Gary? Tanong ni Julia, na puno rin ng kaba sa kanyang boses. Julia, simula noong una kitang nakilala, unti-unti mong pinabago ang aking pananaw sa buhay. Gusto kong malaman mo na minamahal kita, pahayag ni Gary, na puno ng pag-asa. Napalitan ng mukha ni Julia ng gulat at pagkamangha, ngunit agad siyang tumugon ng may pag-aalinlangan, Sir Gary, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko inaasahan na sasabihin mo yan. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari, Julia. Ngunit gusto ko sanang magkaroon tayo pagkakataon na makilala ang isa't isa ng lubos. Kung papayag ka na lumabas at para makilala ang isa't isa ng personal, sabi ni Gary, na puno ng determinasyon. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, napangiti si Julia at sumagot, Salamat, Sir Gary. Oo, payag ako na lumabas tayo at magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Sa kanilang unang pagkikita sa labas ng ospital, pinaghandaan ni Gary ang kanilang date ng buong puso at determinasyon. Bumili siya ng pinakamagandang bulaklak sa tindahan ng mga bulaklak at pinili ang pinakamahal at eksklusibong restaurant sa Greenbelt. Julia, gusto kong maging espesyal ang ating unang date kaya't dinalhan kita ng mga bulaklak, sabi ni Gary, na puno ng pag-asa at excitement habang inaabot ang bulaklak kay Julia. Wow, Sir Gary, ang ganda naman ng mga bulaklak. Maraming salamat po, sabi ni Julia, na puno ng tuwa at pagkamangha. Pagkatapos, dinala ni Gary si Julia sa pinakamahal at magarang restaurant sa Greenbelt. Sa loob ng restaurant, ipinadama ni Gary kay Julia ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa pamamagitan ng isang masarap na hapunan at masaya at makulay na pag-uusap. Hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon, Gary. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga, sabi ni Julia, na puno ng pagpapasalamat. Hindi mo kailangan magpasalamat, Julia. Gusto ko lang na maging espesyal ang ating unang pagkikita matapos ang lahat ng nangyari, sabi ni Gary, na puno ng pagmamahal at pangarap. Sa gabing iyon, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng Greenbelt, unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa. Sa bawat tawa at kwentuhan, mas lumalim ang kanilang pagkakaunawaan. At sa huli, ang puso ni Gary ay puno ng ligaya at pag-asa para sa kanilang magandang samahan, na puno ng pag-ibig at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Sa pagdating ni Gary sa kanyang opisina, napansin agad ng mga empleyado ang magandang disposisyon niya. Sir Gary, napakasaya naman po ng inyong mukha ngayon. May nangyari po ba? Tanong ni Marisa, isang empleyado, na puno ng pagkamangha. Totoo yan, Sir Gary. Parang ibang-iba ka ngayon. Masaya ka bang nakauwi ka na sa wakas? Sabi naman ni Jomar, isang IT specialist, na puno rin ng pagtataka. Hindi naman sa pagiging balat sibuyas, Sir Gary, pero mukhang ibang klase ng saya ang nararamdaman mo ngayon. May bago ka bang crush? Usisa ni Carla, isang marketing manager, at nagtawanan sila. Sa simula, napangiti lamang si Gary sa mga tanong ng kanyang mga empleyado. Subalit sa kanyang sariling paraan, ipinakita niya ang kanyang pasasalamat at pagpapahalaga sa kanilang mga komento. Oo, mayroon nga akong bagong inspirasyon sa buhay, sagot ni Gary, na puno ng pag-asa at ngiti. Alam mo, Sir Gary, iba talaga ang epekto ng pag-ibig sa tao. Parang nakikita namin ang pagbabago sa inyong ugali, sabi ni Marisa, na puno ng pag-unawa. Oo nga, Sir Gary, sana tuloy-tuloy na ang pagbabago na ito. Mas maganda ang samahan natin kapag masaya ka, dagdag ni Jomar, na puno rin ng suporta. Sa mga salitang iyon, napangiti si Gary sa kanyang mga empleyado at napagtanto na ang pagmamahal ay hindi lamang nagbibigay ng kaligayahan sa puso, kundi nagdudulot din ng positibong pagbabago sa kanyang mga kilos at asal. At sa huli, ang puso ni Gary ay puno ng pasasalamat at pag-asa, na handang magbigay at tumanggap ng pag-ibig sa mga taong nagmamahal sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, hindi nagpapabeya si Gary sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Julia. Araw-araw, nagpapadala siya ng mga bulaklak at regalo para sa kanya, at ang kanyang driver na si Eric ang nagiging tulay ng paghahatid nito kay Julia. Julia, ito raw ang galing kay Sir Gary.
Sobrang sweet niya, no? Sabi ni Eric na puno ng tuwa habang inaabot ang isang bouquet ng bulaklak kay Julia. Salamat, Eric. Sobrang swerte ko talaga at sobrang bait ni Sir Gary, sabi ni Julia na puno ng pasasalamat. Sa kabila ng mga regalo at pagpapakita ng pagmamahal ni Gary, hindi napigilan ni Julia na mahulog din ang loob sa kanya. At isang gabi sa Tagaytay, habang sila ay nagdi-dinner, nagpa siya si Julia na ipaalam kay Gary ang tunay na nararamdaman. Gary, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita, sambit ni Julia na puno ng kaba at pagmamahal. Napalitan ang mukha ni Gary ng pagkamangha at ligaya, at walang pag-aatubiling sumagot, Julia, mahal na mahal kita at handa akong ibigay lahat sa'yo mapasaya lang kita. Ang saya-saya ako at pareho tayong nagmamahalan. Sa sandaling iyon, ang kanilang pagmamahalan ay naging lubos at tapat. Sa gitna ng romantikong setting ng Tagaytay, ang kanilang mga puso ay naglalakbay sa daan ng pag-ibig, na puno ng pag-asa at pangarap para sa kanilang kinabukasan.